May isang tahimik pero mabigat na katotohanan sa quote na ito mula kay Khaled Hosseini. When you tell a lie, you steal someone's right to the truth. Isipin mo sandali, hindi lang pala simpleng pagsisinungaling ang ginagawa natin kapag nagsinungaling tayo. Hindi lang ito pag-iwas sa gulo, hindi lang ito pagtakip sa pagkakamali. Mas malalim pa doon. Parang may ninanakaw tayo, pero hindi pera. Hindi bagay, kundi karapatan ng isang tao. Karapatan niyang malaman ang totoo. Alam mo, karamihan sa atin, natuto magsinungaling hindi dahil masama tayo, kundi dahil natatakot tayo, takot mapagalitan, takot mawalan ng respeto, takot masaktan ang ibang tao. O minsan, takot lang tayong harapin ang consequences ng katotohanan. Kaya ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng konting edit sa kwento. White lie lang naman, hindi naman makakasakit para sa ikabubuti rin nila. Pero heto yung hindi natin napapansin. Sa bawat kasinungalingan, binabago natin ang realidad ng isang tao. Halimbawa, may kaibigan kang nagtatanong, okay lang ba ako? May mali ba sa ginawa ko? At ang totoo, meron. Pero dahil ayaw mong masaktan siya, sinabi mo, wala, okay lang. Mukhang harmless, di ba? Pero sa simpleng sagot na, yun, ninakaw mo yung chance niya para mag-grow, ninakaw mo yung opportunity niya para matuto, ninakaw mo yung karapatan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa sarili niya. Ganun din sa relationships. Ilang relasyon na ang nasira hindi dahil sa isang malaking kasalanan, kundi sa maliit na kasinungalingan na paulit-ulit. Busy lang ako. Kaya hindi kita na-replyan. Wala lang yun, kaibigan lang. Pero sa likod ng mga salitang yan, may katotohanang tinatago. At habang tumatagal, unti-unting nawawala ang trust. Dahil ang trust, hindi naman nasisira biglaan. Parang salamin yan. Isang maliit na crack, tapos isa pa, hanggang sa hindi na maayos. Pero ito pa ang mas masakit. Hindi lang pala yung ibang tao ang nawawalan ng karapatan sa katotohanan. Minsan, pati tayo. Kapag nasanay tayong magsinungaling kahit sa sarili natin, okay lang ako. Hindi ako nasaktan. Kaya ko to. Unti-unti nating tinatago ang katotohanan sa sarili nating puso. At doon nagsisimula ang mas malalim na problema. Dahil kung hindi tayo honest sa sarili natin, paano tayo maghihilom? Paano tayo magbabago? Paano tayo magiging tunay? Alam mo, ang katotohanan, hindi laging madali. Minsan masakit, minsan awkward, minsan nakakatakot. Pero ang katotohanan din ang nagbibigay laya. Kapag sinabi mo ang totoo, kahit mahirap, binibigyan mo ng respeto ang kausap mo. Sinasabi mo sa kanya, dapat kang malaman ang totoo. At sa mundong puno ng ingay, filters at fake versions ng reality, ang honesty nagiging isang uri ng pagmamahal. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging brutal. May difference ang pagiging honest sa pagiging insensitive. Pwede kang magsabi ng totoo nang may pag-iingat, nang may empathy, nang may respeto. Kasi ang goal ng katotohanan, hindi para manakit, kundi para magpalaya. Kaya siguro magandang itanong sa sarili natin, ilang beses na ba akong nagsinungaling, hindi para manloko, kundi para umiwas? Ilang pagkakataon na ba na pinili kong itago ang totoo, kahit alam kong may karapatan silang malaman ito? At higit sa lahat, sa sarili ko, gaano ako ka-honest? Dahil sa dulo ng lahat, ang integridad mo, hindi nasusukat sa dami ng tama mong ginawa, kundi sa katapatan mo kahit mahirap. Ang respeto, hindi nakukuha sa pagpapanggap, kundi sa pagiging totoo. At ang relasyon, hindi tumatagal dahil sa perfect na kwento, kundi sa mga totoong kwento, kahit may flaws. Kaya next time na matuksong magsinungaling, huminto ka sandali. Isipin mo, hindi lang yung sarili mong takot, kundi yung karapatan ng taong kausap mo. Karapatan niyang malaman ang totoo. Karapatan niyang pumili base sa katotohanan. Karapatan niyang maintindihan ang realidad. Hindi yung bersyon na gusto mong ipakita. At baka sa simpleng pagpili ng katotohanan, hindi lang sila ang napalaya mo, kundi pati ang sarili mo. Dahil sa huli, mas mahirap dalhin ang bigat ng kasinungalingan kaysa harapin ang gaan ng katotohanan. At minsan, ang pinakatotoong tapang, hindi yung marunong magtago, kundi yung marunong umamin.